Barangay LS 97.1. 97.1. O tayo ay forever. Forever. Forever! Forever! Pag mahal mo, magbibigay ka. Para sa ikakasaya nila. Hindi ka magiging madamot. At kung ano ang kaya mo, ibibigay mo. Minsan pa nga kahit na hindi mo na kaya ay gagawa ka pa rin ng paraan para makapagbigay ka. Kasi kung masaya siya, masaya ka rin. At minsan nga ay mas masaya ka pa sa kanya kapag naibibigay mo ang isang bagay na alam mong magpapangiti sa kanya. Ganon tayo kapag nagmamahal. Doon mo talaga malalaman na nagmamahal ka ng totoo. Pero paano nga ba kung isang araw ay nasosobrahan ka na ng bigay mo? Magagawa mo kayang sabihin sa sarili mo na alamin ang limitasyon o magbulag-bulagan ka at ituloy pa rin kahit na alam mong mali na? Si Rosenda kaya ang bida sa ating kwento magawa kaya niya na bigyan ng limitasyon ng ibinibigay niya sa taong mahal niya? O hanggang kaya niya, hanggang mahal niya ay patuloy pa rin siyang magbibigay kahit na alam niyang sagad na siya sa wala? Alamin natin lahat ng yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Rosenda, 57 years old at isang matandang dalaga. Ni minsan ay hindi ko naranasang magkaroon ng karelasyon. Lalo na noong kabataan ko dahil lumaki ako sa stricto at achiever na pamilya. Buong buhay ko ay nag-focus ako sa pagbibigay ng karangalan sa pamilya ko, lalong-lalo na sa pag-aaral ko. Hanggang kolehiyo ay ako lagi ang nangunguna sa lahat at dito ko nga nakikitang masaya ang pamilya ko, lalong-lalo na ang ama ko. Ang kasiyahan nila ang dahilan para sikapin kong maging una sa lahat kahit nakakapagod na minsan. At kahit na minsan ay hindi na masaya. Ang importante sa akin ay laging maging masaya ang pamilya ko. Dahil kapag masaya sila, masaya din ako. At yun nga dahil dito ay wala akong naging karelasyon. May mga sumubok manligaw pero hindi ko sila pinapansin ni minsan. Hindi naman sa pagmamalaki Papa Dudut pero maganda ako. Nakuha ko ang ganda ko sa nanay kong may lahing Kastila. Kaya noong kabataan ko ay napapalibutan ako ng mga lalaki na umaasang mabibihag nila ang puso ko. Pero hindi nila nagawa dahil tulad nga ng sinabi ko sa inyo, mas inuuna ko ang pagpapasaya sa pamilya ko. Kaya heto ako ngayon, may maganda ng trabaho sa isang pribadong kumpanya at mataas ang posisyon pero wala pa rin akong pamilya o karelasyon man lang. Siguro nga ay nagawa ko na rin kalimutan yon dahil alam kong wala ng pag-asa na magkaroon ako ng karelasyon dahil matanda na ako. Kaya nag-focus na lamang ako sa trabaho at kung saan ako magaling. Kung saan ay may nakaka-appreciate sa akin. Nakontento ako sa ganitong klase ng buhay. Pero ang tanong ko, hanggang kailan to? Marami na ang nireto sa akin na kung sino-sinong tao pero hindi ko ma-feel yung sinasabi nilang pag-ibig. Siguro nga ay napaglipasan na ako talaga. Kaya wala na ako kahit konting love na maramdaman sa puso ko. Puro na lang ako self-love. Wala na akong ibang iniintindi ngayon kundi ang sarili ko matapos mamatay ang mga magulang ko. At nagkanya-kanya na kaming buhay ng mga kapatid ko. Hindi niyo naman ako masisisi. Kaya siguro kahit na anong udyok na mga kakilala ko, nasubukan ko raw magkaroon ng karelasyon para mas madagdagan ang sigla ko ay hindi ko na magawa pang pumayag. Wala rin akong oras para dyan sa totoo lang. Halos lahat ng oras ko
ay napupunta sa trabaho ko. At kapag wala namang pasok ay ibinibigay ko ang oras ko sa mga kaibigan. Nagta-travel kami at minsan ay tumutulong sa mga foundation na lumalapit sa amin. Sa mga ganong ganap ako nag-focus, Papa Dudut. Kaya kapag iniisip ko ang magkaroon ng love life ay chinecheck ko ang planner ko at nakikita kong wala akong space para dito. Kaya iiling na lamang ako, tatanggi sa alok nilang forever kasi nga ay puno na ako. Wala nang espasyo para sa pag-ibig na sinasabi ng ibang tao. Ang mga kaibigan ko ang madalas na nalulungkot para sa akin. Palibhasa sila ay may mga asawa na at ang iba ay may apo na. Nakikita ko naman kung gaano sila kasaya, Papa Dudut, kahit na madalas ay nagrereklamo silang pagod na sila. Alam kong sa pamilya sila kumukuha ng inspirasyon at alam kong eto rin ang daan sa gusto nilang ipatahak sa akin. Panay ang kwento nila kung gaano kasayang magkaroon ng asawa, mga anak. Iba raw ang saya kapag meron ka ng sariling pamilya na inaalagaan at minamahal. Hindi naman nila hinuhusgahan ang pagiging single ko at alam ko naman na gusto lang nila akong sumaya tulad nila. Para sabay-sabay na kaming makarelate sa usapan tungkol sa pamilya. Isa sa mga kaibigan kong panayang udyok na hanapin ko na raw ang forever ko ay si Mabel. Since high school ay magkaibigan na kami nito. Magkatrabaho na rin at siya ang nakakaalam ng buong buhay ko. Kaya hinahayaan ko na itong magsabi ng tingin niya ay nararapat para sa akin. Alam mo ikaw, parang hindi ka napapagod kaka-convince sa akin na magkaroon na ako ng karelasyon, no? Hindi kita susukuan. Hindi talaga, promise ko yan sa sarili ko. Alam mo yan, since college tayo, sinabi ko na sa sarili ko na dapat mahanap mo na ang forever mo. Alam mo naman na gusto ko lang makita kang masaya, hindi ba? 'Di ba? Alam ko naman yon. Pero mapagod ka naman, Mare. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako naghahanap eh. Since college mo pa linya yan, gas-gas na yan. Baka naman pwede mong palitan ng Mabel. Ready na akong ma-fall in love. May marirecommend ka ba? Yung kahit 3 abs, ganun. Nako, alam mo naman kapag yan ang sinabi mo, kahit anong oras pa yan, hahanapan talaga kita sa dating app. Baliw ka talaga. Yan ang linya ko lagi kasi yan naman yung nafe-feel ko talaga. Di talaga ako naghahanap. Tsaka masyadong nang late kung ngayon pa ako maghahanap, di ba? Nagpa-50 na ako. Walang pinipiling edad ang pag-ibig. So ano yun, hihintayin ko na piliin ako ng pag-ibig tapos go na ako, ganon. Oo! Mukhang hindi na ako pipiliin nun. Kung pipiliin man ako ng pag-ibig, di sana dati pa, nung hindi pa ako menopause. O kaya yung wala pa akong wrinkles at di pa sakitin ang likod ko. Basta pipiliin ka rin ng pag-ibig. Malay mo one of these days sa'yo na ang focus niya. Maghanda ka. Mga Tuesday, mga 8 p.m, ganun. Sabi na eh. Sabi na. Anong sabi na? Sabi na at may isa-set up ka na naman sa akin. Ang galing. Paano mo nalaman? Kakasabi mo lang ng date at oras. Kaloka ka. No, ayoko. Sige na please. Naka-oo na ako dun sa lalaki Pinsang malayo ng asawa ko. Maganda rin ang work at hindi nalalayo ang edad sa'yo. Gaano kalapit ang edad namin na, Ber? 35 siya. Ang bata! O 36 na next year. Akala mo naman 10 taon agad ang dagdag sa edad niya next year? Sus, bata pa rin yan. Pero interesado pa rin siya sa'yo. Ano bang sinabi mo? Wala ko sinabi. Pinakita ko lang ang picture mo at nagandahan siya sa'yo. No, ayoko pa rin. Sige na please. Nakabili na siya ng polo para sa date ninyo Di sana bago siya pumili, tinanong niyo muna ako kung gusto ko, di ba? Ano ba naman yung i-text man lang ako, ganun. Mahirap ba yon? Baka kasi hindi ka pumayag. At sa tingin mo ngayong biglaan papayag ako. Nag-pray naman ako last night na pumayag ka Wala ko nang sasagot sa prayer mo. No, ayoko. Subukan mo muna. No, ayoko. O check mo ang social media. Decente siya. No, ayoko. Final na ba yan? Yes, oo. Ay naku Rosenda,
Hay, naku na lang talaga. Hindi na nga ako napilit ni Mabel na ituloy ang date na sinasabi niya. Actually ay never naman akong pumayag sa kahit na anong alok niyang date sa ibang lalaki. Firm ako sa pagsabi ng no. Saka mas bata ito nang dihamak sa akin ng 20 years, yan ang agwat namin mahigit. Ang asiwa noon sa side ko. Kahit na attracted siya sa akin sa simula ay hindi mo alam kung hanggang sa dulo mag-i-stay siya. Nakakatakot maiwan kapag nasanay ka na nakasama siya. Ayoko ng ganon. Isa yon sa mga dahilan kung bakit takot akong buksan ang puso ko sa ibang tao. Dahil natatakot ako na isang araw, mawala ito kapag nakita nilang inuumpisahan na akong ubanin sa buhok at hindi na makalakad dahil mahina na ang mga tuhod ko. Ayoko. Tuwing nagagawi kami ni Mabel sa usapang pag-ibig at sa tuwing nire-reject ko ang mga plano niyang date para sa akin, ay nakakaramdam din ako ng lungkot. Hindi ko lang pinapahalata dahil ayokong mas lalong magpursige si Mabel sa kakapilit na hanapan ako ng love life. At tuwing nalulungkot ako ay tumatambay ako sa isang coffee shop na medyo may kalayuan sa aking opisina. Malayo sa bahay at alam kong malayo akong maging malungkot nang walang ibang kakilala na nakakakita sa akin. Sa coffee shop na to ay binubuhos ko ang lahat ng lungkot at pag-iisip. At kapag ayos na ako, saka na ako uuwi o saka na ako makikipagkita sa mga kaibigan ko. Siguro mga 5 taon na ako sa coffee shop na to. Kilalang kilala na nga ako ng mga empleyado. Ilang beses ko na ring na-witness ang pagpapalit nila ng staff. At netong nakaraan lang, noong time na nakapag-usap kami ni Mabel sa isang date ay nagpunta ako sa coffee shop na to. Magpapakalunod ako sa kape, kahit sa loob lang ng 2 oras. Doon sa dati kong pwesto, doon sa upuan na may katabing malaking bintana at nakikita ang mga iba't ibang taong naglalakad. Pero nakailang oras na siguro akong tumitingin sa bintanang yon, pero hindi ko alam kung bakit hindi pa rin mawala ang lungkot ko. At alam kong may nakakahalata dito. Isa sa mga barista ng coffee shop, lumapit siya sa akin at kinausap niya ako. Kailangan niyo ng tubig? Warm water po para gumaan ang loob niyo? No, okay lang ako. Tissue? May sarili akong dalang tissue. On the house tea? I don't drink tea. On the house coffee? For what? Para maging happy ka. At sa tingin mo sasaya ako sa isang tasa ng kape? I don't think so. Gawin nating 3 cups of coffee. On the house pa rin. On the house o ikaw ang magbabayad? Actually, ako magbabayad. At bakit? Hindi kita kilala. I'm Tim. Hindi ko tinatanong ang pangalan mo. Pero nagpapakilala lang ako. Magtrabaho ka na kaya doon? Di ba bawal makipagkwentuhan sa oras ng trabaho? Tapos na ang shift ko. So umuwi ka na. Wala rin naman ako madadatnan sa boarding house. Eh di mamasyal ka. Gabi na eh. Wala na magandang pasyalan. Bahala ka sa buhay mo kung anong gusto mong gawin. Layuan mo lang ako. No, mukhang kailangan mo ng taong malalapitan at di ka lalayuan. At alam mo talaga kung anong kailangan ko, no? Hula ko lang naman. Kasi ang tao kapag malungkot, minsan kailangan niya ng karamay. Pwede akong karamay. Eh paano kung ayaw ko? Ba't di mo subukan para malaman mo? So, on the house coffee? Huwag mo nang sabihing on the house kung ikaw naman yung magbabayad. Okay, sige. Coffee? Ako magbabayad. Okay, make it 2. Dami ah. Para sa'yo yung isa. At doon kami nagkakilala ni Tim. 28 years old ito, bago lamang ito sa coffee shop kaya pala hindi pamilyar ang mukha nito sa akin.
Bata man ito pero mature mag-isip kaya naman ang dami-dami naming napag-usapan na kung ano-ano. Hindi ako na-bore. Nabigla nga ako na ganito itong mag-isip. Mula sa mga kanta, pelikula, artista noong panahon ko ay alam niya. At mas marami pa siyang kwento dito kesa sa akin. Kaya ayon, yung 2 tasa ay nadagdagan pa ng 2 tasa at pastries. Nakapagtsaan na rin ako kahit na hindi ko gusto. Ganon kaganda ang naging usapan namin. Habang lumalalim ang gabi ay lumalalim din ang usapan. Nang mapansin kong magliliwanag na ay nagsabi na ako sa kanya na uuwi na ako. At nagsabi ito na ihahatid na raw niya ako. Dala niya ang kanyang motorsiklo. Hindi ko alam pero napa-oo ako sa alok niya. Hindi ako sumasakay ng motor pero napapayag niya ako. Hindi ako nagpapapasok ng ibang tao sa bahay na hindi ko kakilala ng matagal. Pero napapayag niya ako. Sa bahay ay inabot kami ng pagsikat ng araw habang nagkwekwentuhan ng kung ano-ano. Pati pamilya namin ay napag-usapan na rin at hindi kami napagod na makinig sa isa't isa. Nakakatuwa, Papa Dudut. Ito ang unang beses na may lalaking nakausap ko ng ganito kalalim at katagal. Naging komportable ako sa kanya na ilabas lahat ng nararamdaman ko, lalo na yung lungkot na nararamdaman ko dahil mag-isa ako. Sa kanya ko lang nasabi yon dahil pakiramdam ko ay siya lang ang makakaintindi. Siya lang yung makakaunawa. 1, 2, 3, 3 tasa ng kape ulit ang nainom ko. 1, 2, 3, 4 at umabot pa ng 5. Pero hindi na kape ang sumayad sa akin sikmura kundi alak na. Nakasama naming pinagsaluhan ni Tim hanggang mag-umaga na. Ang pulutan, Papa Dudut, ay kwentuhan na lalong nagpagising sa amin. Mga alak na naging dahilan para uminit ang aming mga katawan at gawin ang isang bagay na unang beses kong ginawa. May nangyari sa amin, Papa Dudut. At habang ginagawa namin yon ay hindi ko naramdaman ang pagsisisi. Dahil hindi ako pamilyar sa sensasyon na nararamdaman ko nang magdikit ang aming katawan. Kahit na sinabi ng utak ko na itigil na, ay hindi sumunod ang aking katawan at pilit na inaalam pa ang pwede kong maramdaman kapag pinagpatuloy ko ang ginagawa naming yon. Matapos ang pangyayaring yon sa amin ni Tim ay umiwas muna ako sa coffee shop na pinagtatrabahuhan niya. Matapos ang pangyayaring yon sa amin ay nakaramdam ako ng pagsisisi. So kung bakit ko hinayaang magpagalaw sa isang taong kakikilala ko pa lamang. Araw-araw ay lagi kong naiisip ang nangyaring yon sa amin at dahil doon, nakaramdam ng kakaiba ang mga kaibigan ko. Panay ang tanong kung may problema ba ako. May dinadamdam o kung ano man dahil ito ang unang beses na nakita nila akong ganito. Panay ang iling ko. Wala akong pagsasabihan sa pangyayaring ito. Mananatili ang sekretong ito sa pagitan naming dalawa ni Tim. Araw-araw ay pinapanalangin ko na sana ay walang makaabot sa mga kakilala ko sa pangyayaring ito. Dahil hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanila ang kadahilanan ko kung bakit ko ginawa yon. Sa paglipas ng mga araw, pilit kong kinakalimutan ang nangyari sa amin ni Tim. Pero sadyang makulit yata ang tadhana at heto, isang araw, Papa Dudut, ay nadatnang ko na lamang siya sa gate ng aking bahay. Sabado yon at naaalala ko. Papunta sana ako sa inorganized naming party sa mga batang kalye nang makita ko siyang nakasalampak sa sahig. Agad itong tumayo nang makita ako. Ngiting-ngiti ito habang nakatingin sa akin. Sinubukan kong lumakad at magkunwaring hindi ko siya nakita. Pero maagap ito at naharang ako. Nagkatinginan kaming dalawa, ang kaninang nakangiti nitong mukha ay biglang naging seryoso nang maramdaman nitong gusto ko siyang iwasan.
Siya ang unang bumasag ng katahimikan. Tinatanong kung bakit hindi ako nagpupunta sa coffee shop. Kung bakit hindi ako nagre-reply sa mga chat nito sa Facebook. Noon ay wala akong maisip na isagot. Hindi ako sumasagot dahil baka kung ano ang masabi ko. Tinangka ko na lamang na tumakbo pero nahablot niya ako kaagad at saka biglang hinalikan. Hindi ako pumalag, Papa Dudut. Naramdaman kong gusto ko rin siya. At doon ay muli kaming pumasok sa loob ng bahay at sa ikalawang pagkakataon ay may nangyaring muli sa amin. At doon ko nakumpirma na gusto ko nga siya. Gusto ko si Tim at gusto kong maging akin siya. Naging kami ni Tim, Papa Dudut. At aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na ito ang pinakamasayang desisyon na nagawa ko para sa sarili ko. Araw-araw ay masaya kami. Tumira na rin ito sa bahay para lagi kaming magkasama. Tuloy pa rin ang trabaho niya sa coffee shop at sabay na kaming umuuwi. Tumatambay na lamang ako after work para makita siya at makasabay sa pag-uwi. Kung dati, tumatambay lang ako sa coffee shop na yon kapag nalulungkot ako. Ngayon ay iba na. Tumatambay na ako doon para maging masaya. Sa relasyon namin ni Tim ay marami ang hindi sang-ayon. Marami ang nakikialam, lalong-lalo na ang mga kaibigan ko. Si Mabel nga ay panayang ismid sa tuwing nakikita niya kaming magkasama. Prangka naman nilang sinasabi sa akin na ayaw nila kay Tim para sa akin. Pakiramdam daw nila ay peperahan lang ako nito pero tumatanggi ako at tumatawa. Ang sabi ko ay hindi ko naman siya binibigyan ng pera at yun naman ang totoo. Nakatira lamang ito sa bahay pero hindi ito humihingi ng alawan sa akin tulad ng sinasabi nilang may mga sugar mommy. Hati pa nga kami sa gastusin sa bahay kahit nga sabihin ko sa kanya na huwag na siyang makihati pa dahil kaya ko namang tustusan ang mga kailangan sa bahay pero mapilit siya. Lalaki daw siya at masakit sa pride kung puro si babae ang gagastos. Ayaw daw niyang magmukha siyang inutil sa relasyon namin. Isang bagay na sobrang nagpapasaya sa akin dahil napatunayan ko sa sarili ko na tama ang desisyon kong mahalin ang isang kagaya ni Tim. Minsan nga, Papa Dudut, ay sinubukan ko itong bilhan ng sapatos o pantalon dahil lumain na ang lahat ng gamit niya. Pero tumanggi siya. Huwag ko raw siyang bibilhan ng ganon para hindi mag-isip ang ibang tao. Aware naman siya na kapag magkasama kami ay madalas na nagbubulungan ang mga tao at sinasabing sugar mommy ako. Alam niya lahat ng yon, kaya naman nasasaktan daw siya kapag naririnig yon dahil pakiramdam niya ay nababastos ako. Parang pinaparamdam daw ng mga taong ito na hindi ako deserving sa pagmamahal. Kaya kailangan ko pang gumasto sa gwapong mas batang lalaki kesa sa akin para makuha ko lang ang kagustuhan ng katawan ko. Kapag sinasabi niya ito, Papa Dudut, ay para akong hinihele sa ulap. Ganito pala yung pakiramdam na may nagmamahal at nagpapahalaga sa iyo. Ngayon ko lang naramdaman ito at ayaw ko nang pakawalan pa. Kahit na anong mangyari ay ilalaban ko to. Nang umabot kami ng 1 taon sa aming relasyon ay nakaranas kami ng problema. Actually, problema lamang ito ni Tim pero dahil nga magkarelasyon na kaming dalawa ay parang problema ko na rin ang problema niya. Kanina ka pa malungkot dyan Hindi may iniisip lang ako. Ano nga? Kung paano mag-cross stitch. Puro kabiro. Seryoso na. Ano bang problema? Hindi ako sanay na ganyan ka. Naaapektuhan ako. Si tatay kasi, Oh, ano nangyari sa tatay mo? pinauwi siya ng Pinas. Masyado na raw siya matanda para mag-construction worker pa sa Dubai. Hala, paano na yan? Hindi ko rin alam
Wala pa namang ipon. Alam mo namang nagamit ang perang padala niya para makapag-aral yung dalawang kapatid ko sa kolehiyo. At yung iba naman, pinambayad ng utang. Baka naman may mapasukan pa siyang trabaho dito sa Pinas. Ayoko na rin siya magtrabaho pa, Rosenda. Gusto ko rin magpahinga na siya eh. Matanda na siya. At marami nang isinakripisyo sa aming pamilya niya. Sa bagay, tama ka doon. Pero anong gagawin niyo ngayon yan? Uuwi ako sa amin. Ha? Bakit kailangan mong umuwi sa inyo? Anong may tutulong mo doon nandito ang trabaho mo? Wala na akong trabaho dito. Nag-resign na ako kahapon mula nung nabalitaan ko yung nangyari kay tatay. Ano? At di mo man lang sinabi sa akin yan? Huwag kang magalit. Ang sa akin lang, ayoko lang naman na makadagdag pa ako sa mga problema mo at iisipin mo. Kaya sinarili ko na lang to. Saka hindi naman ako nagsisisi na umalis ako doon. Tapos uuwi ka sa inyo. Paano naman tayo? Rosenda, kailangan ko kasing tulungan ng pamilya ko eh. Ako ang panganay. Kailangan nila ako. Magtatrabaho ako sa bukid kung kailangan. Basta masipag ka naman dun eh, makakaahon ka. Hindi ako papayag. Bakit? Bakit hindi ka papayag? Nakapagdesisyon na ako. Well, nakapagdesisyon na rin ako. Hindi ka aalis. Paano ang pamilya ko? Bibili ako ng tricycle para sa tatay mo. Magagamit na yun para makapagsimula doon. Rosenda, hindi mo naman kailangan gawin yun. Ako ang gagawa ng paraan para sa pamilya ko. Pamilya ko na rin sila. Rosenda. Hayaan mo na akong gawin to. Gusto kong makatulong. Ayoko nakikita kang ganyan. At saka ayokong umalis ka sa tabi ko. Dito ka lang. Di mo ko iiwan. Gagawa tayo ng paraan para magkapera pa rin ang pamilya mo kahit wala ka doon. Pero… Tapos na ang usapan. Bukas, magwi-withdraw ko ng pera para sa tricycle na bibili natin para sa pamilya mo. Nag-emergency leave ako ng 1 linggo sa trabaho at sinamahan ko si Tim na umuwi ng probinsya para bumili ng tricycle. Kami nang nag-asikaso ng lahat pati ang rehistro. Bumili na rin ako ng isang videoke machine para iparenta kapag may okasyon sa kanila. Makakatulong din ito kung sakali. Tuwang-tuwa noon ang mga magulang ni Tim. Niyakap nila ako at pinaramdam na abot langit ang kanilang pasasalamat sa akin. Nagpabili na rin ako ng makakain namin na pagsasaluhan ng araw na yon. Nagvideoke pa kami. May mga kapitbahay na nagpunta sa bahay nila Tim na alam kong nakikiosyoso lamang. Hindi ko na lang sila pinapansin, lalo na ang mga tingin nilang mapanghusga na akala mo ay ang lilinis nila. 1 linggo kaming nagstay doon. Pinagsilbihan ako ng pamilya niya. Sobrang sarap pala sa pakiramdam, Papa Dudut, na may pamilya ka na ulit na nagmamahal sa'yo. At dahil dito ay mas lalo kong pinangarap na kami ang magkatuluyan talaga ni Tim dahil ito ang gusto kong setup. Ito lang talaga. Nang umuwi na kami ng Maynila ay nakaramdam kami pareho ng lungkot ni Tim. Pero nagpapasalamat na lang din kami dahil kahit na 1 linggo lang ay sumaya kami at nakalimutan ang ibang problema namin sa Maynila. At ngayon sa aming pagbabalik, isa lang ang problema ang dapat naming harapin. Ang kawalan ng trabaho ni Tim. Sinabi ko sa kanya na huwag niyang problemahin pa ang trabaho niya. Makakahanap din siya. Sa ngayon ay magpahinga muna siya at ako na ang bahala sa lahat ng gastusin. Panay ang kontra niya. Masyado na raw akong maraming naibibigay sa kanya. Pero ngiti lang ang sinagot ko sa kanya at sinabing ginagawa ko lang yon dahil mahal ko siya. Sinuklian lang niya ng isang halik ang sinabi kong yon. Niyakap ako nito at buong pusong nagpasalamat sa lahat ng sinakripisyo ko para sa kanya at sa pamilya niya. Pansamantala habang wala pang trabaho si Tim ay nagbabantay at naglilinis ito ng bahay. Siya na rin ang nakatokang mamalengke, maglaba at magluto. Lahat-lahat ay sa kanya na. Ang sabi niya kahit yun man lang ang maitulong niya sa akin at natuwa naman ako, Papa Dudut, dahil may kusa ito. Ang sabi pa niya,
Ayaw na niyang mahirapan ako sa pag-uwi ko. Ako pa ang mag-aasikaso ng lahat. Ang gusto niya, buhay reyna ako pagka-uwi ko dahil alam naman daw niya na impyerno ang stress na inaabot ko sa trabaho ko. Nakakatuwa. Sana dati ko pa siyang nakilala para naramdaman ko ang ganitong klaseng pagmamahal at pag-aalaga. Pero sa tingin ko ay sakto lang ang oras na nakilala ko siya. Sakto lang ang oras na ibinigay siya ni Lord sa akin dahil kung napaaga ito o nahuli siguro baka nakatanggi pa ako. Tamang timing lang talaga. Tamang timing lang talaga ang pagdating ni Tim sa buhay ko. Mukhang malalim na naman ang iniisip natin ha. Wala naman, mahal. May naaalala lang ako. E ano ba yung naaalala mo? Ex mo? Uy, hindi ah. Grabe to. Wala na akong ibang iniisip kundi ikaw. Siyempre joke lang yun to naman. Pero seryoso, bakit ka ganyan ngayon? Kanina masaya lang tayo tapos biglang blanko na naman ang mga mata mo. Wala nga to. Kilala kita. Kitang-kita sa mukha mo lagi kapag problemado ka. Basta. Anong basta-basta? Hindi pwede yung sagot na yan sa akin, ha? Kasi ano Eh kasi ano? yung kapatid ko na si Laika, yung sumunod sa akin, naalala mo? Oo naman. Bakit ano nangyari? Kasi nabuntis eh. Di ba kakagraduate lang nun sa college? Oo, May boyfriend siya? wala siyang boyfriend. Paano yun nabuntis? Nagkainuman sila ng mga kaibigan niya at ibang kakilala sa isang birthday party. Tapos nalasing. May nakagalaw sa kanya doon sa mga kainuman niya at hindi niya alam kung sino. Hala, ano ba yan? Anong plano nyo? Walang maituro si Laika kaya hindi namin alam kung sino mananagot doon. Kaya wala kaming choice kundi sarilihin at alagaan at palakihin yung magiging anak niya. Naku, ang hirap naman ng ganyang kalagayan niya. Yun na nga Kung kailan naman nahihirapan pa si nanay at tatay na magpalabas ng pera sa pagtatricycle at video okay, saka naman to sumabay. Uuwi na lang ako sa amin, Rosenda. Tutal, wala naman akong trabaho na masasakripisyo. Tutulong muna ako doon habang buntis si Laika. Hindi. Hindi ka uuwi. Dito ka lang. Paano naman ang pamilya ko kung dito lang ako at wala akong ibang maitulong? Ako ang tutulong. Huwag ka nang mag-alala. Pero Rosenda… Ako na ang bahala. Huwag ka nang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Makalipas ang 6 na buwan ay ganon pa rin ang naging kalagayan namin. Sa bahay pa rin si Tim at ako ang nagtatrabaho. Bilang reward sa kanya ay dinedate ko ito sa tuwing wala akong pasok at binibilhan ng kung ano-ano. Sa una ay tumatanggi ito. Minsan nga ay nagagalit pa ito pero ang sabi ko ay hayaan na lang niya na gawin ko ito dahil dito ay masaya ako. Ang bigyan siya ng kung ano-ano na hindi niya naranasan tulad ng mga original na sapatos at damit, mga pagkain na sa Facebook niya lang nakikita. Lahat-lahat ng iyon ay pinaranas ko sa kanya. At habang ginagawa ko ang mga bagay na iyon ay mas lalo naman itong ipinapakita sa akin na mahal niya ako. Tinodo nito ang pag-aasikaso at paglalambing sa akin bilang kapalit daw ng mga ginagawa ko sa kanya. Ang sabi ko ay hindi naman niya kailangan gawin yon pero mapilit siya. Huwag ko na raw siyang pigilan dahil masaya naman siya sa ginagawa niya para sa akin. Okay na sana ang lahat, Papa Dudut. Masaya na. Kontento na. Pero isang araw ay bigla ko namang nakita ang lungkot sa mukha ni Tim. Alam kong may problema na naman siya. At gusto kong ma-resolve kaagad yon. Ayokong nakikita siyang malungkot at alam niya yan. Kaya naman, tinanong ko siya. Nagpadala ako ng malaking halaga ng pera para makapagsimula sila ng isang sari-sari store na maliit lamang. Ang sabi ko ay bawiin na lang nila sa paninda kahit maliit lang ang store
na mapapagawa ng pera na pinadala ko. Tuwang-tuwa na sila noon. Pinapunta nga nila ako doon pero tumatanggi ako. Wala na kasing leave. Naubos na dahil madalas kaming nagbabakasyon ni Tim dati. Kaya ang sabi ko ay sa susunod na lamang kami dadalaw ni Tim. Mag-iipon muna ulit ako at hindi lang vacation leave kundi syempre pati na ang pera. Sa totoo lang ay nasasaid na rin ang perang naipon ko dati. Hindi ko yon sinasabi kay Tim kasi baka mag-alala ito at baka sisihin pa niya ang sarili niya. Gagawan ko na lang yun ng paraan at ako na ang bahala sa lahat. Bumalik muli sa ayos ang lahat. Masaya na naman si Tim at kapag ganitong masaya siya, ay masaya din ako, Papa Dudut. Lalong-lalo na kapag nagre-request ito ng mga gusto niya. Mula sa mga pagkain at damit ay panay pa rin ang bigay ko. Never akong tumanggi kasi alam kong masaya naman ako sa ginagawa ko. Ganun naman sa relasyon, hindi ba? Kapag nakikita mong masaya ang karelasyon mo, willing kang ibigay kahit na ano. Kaya naman kahit na anong ipabili niya ay binibili ko kung eto ang paraan para mas lalo itong maging masaya sa piling ko. Hindi naman ako lugi sa totoo lang dahil kapag magkasama kami, halos lunurin ako nito sa pagmamahal. Yun na talaga ang panukli niya sa akin sa lahat ng naibigay ko sa kanya. At para sa akin ay sobra-sobra na yon. Ngayon lang ako minahal ng ganito. At nagpapasalamat ako dahil pinaramdam sa akin ni Tim kung gaano kasaya ang magmahal at mahalin. At dahil nga sa takot na baka maubusan ako ng savings ay kailangan kong humanap pa ng isang trabaho. Nagpa-part-time English teacher ako ng mga Chinese at Japanese. After office hours ay nag-i-stay pa ako sa aming opisina ng mga 3 to 4 hours para makapagturo. Malaki ang nakukuha ko dito kahit papaano dahil alam ng online teaching company na pinasukan ko ang trabaho ko. Kaya malaki ang inoffer nilang panimula para sa akin. Hindi ito alam ni Tim, Papa Dudut. Ayokong mag-worry siya at isiping pabigat siya sa akin. Sinabi ko lang sa kanya na extended araw-araw ang trabaho ko dahil marami akong kailangang habulin. Hindi ito nagtanong pa at pumayag na lang siya. Mabuti nga at ganon dahil hindi ko kayang magsinungaling sa kanya. Pansamantala lamang ito hanggang sa makabawi ako sa mga nagastos ko noong nakaraan. Wala pa rin kasing mahanap na trabaho si Tim. Pero sa totoo lang ay napansin ko namang hindi ito naghahanap talaga ng trabaho. Siguro nga ay mas komportable na rin siya sa bahay na ayos lang naman sa akin para may nag-aasikaso sa bahay. Lalo na ngayon at late na akong umuwi. At dahil nga sa sinusubsob ko ang sarili ko sa trabaho, ay napansin ng aking mga kaibigan ang pagbagsak ng aking katawan. Rosenda. Rosenda. Hoy, Rosenda! Ha? Kanina pa kita kinakausap dyan, hindi ka nagsasalita. Nakatulala ka lang. Wala, may iniisip lang ako kasi. Sabi na eh. Ubus na ang laway ko, pero tulala lang ang sagot mo riyan. Ano bang problema? Wala naman. Tumigil ka nga. Matagal na tayong magkaibigan. Kilalang kilala na kita. Wala nga sabi eh. Iniisip ko lang kung ano ang bibilhin kong ulam mamaya. Hindi ka tutulala ng ganyan para lang sa ulam. Saka tignan mo nga ang sarili mo, haggard na haggard. Eh hindi ka ganyan dati. Dati maayos ka sa sarili mo, never kitang nakitang ganyan. Pero ngayon tignan mo. Ni magpulbo, hindi mo magawang gawin. Sige ka, bahala ka riyan. Ang wrinkles mo mag-aapir lalo. Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan. Jesus, biglang naging sensitive nung pinag-usapan ng wrinkles. Di ka naman ganyan dati ah. Sa ating lahat, ikaw ang tanggap na may wrinkles na. Dati yon, iba na ngayon. Dahil yan sa bagets ano? Bagets. Si Tim, yung ka-live-in mong wala pang wrinkles. Pati siya, dinamay mo pa sa usapan natin. Idadamay ko talaga siya. Kasi mula nung naging kayo, halos mapabayaan mo na ang sarili mo.
Tignan mo nga, sobrang payat mo na. Di nakakaganda sa'yo yan. Mas lalo ka lang nagmumukhang matanda. Eye bags mo mas maitim pa sa black na Crayola. Mayos ka, hindi ka ganyan, Rosenda. Pagod lang ako. Marami lang iniisip dito sa trabaho natin. Dati ka nang maraming iniisip at pinoproblema sa trabaho natin. Pero ngayon lang kitang nakitang ganyan. So hindi ito dahil sa trabaho mo. Dahil ito sa ibang bagay. Magsabi ka nga. Bakit nagkakaganyan ka ngayon? Wala. Anong wala? Wala kang makukuhang sagot sa akin. Bumalik ka na sa office mo at marami pa akong gagawin. Hindi ko naman masisisi kung ganito man ang salita sa akin ni Mabel. Dapat nga lang naman akong pagsabihan dahil iba na ang itsura ko. Bagsak na ang katawan ko sa pagod at madalas natulala pa ako. Halos napapabayaan ko na rin ang trabaho ko sa opisina dahil mas iniintindi ko ang pangangailangan ni Tim kesa sa pangangailangan ng kumpanyang nagpapasahod sa akin. Napapagalitan na rin ako ng superior ko pero dead man na lang. Ayokong iuwi ang problema kong ito sa bahay. Minimake sure ko talaga na pagtapa ko sa bahay ay masaya ang mukhang isasalubong ko kay Tim. Ayokong mag-isip pa ito ng kung ano-ano. Ayokong madamay pa siya sa problema ko. Habang tumatagal ang aming relasyon ay mas lalong lumalalim ang pagmamahal ko kay Tim. Para sa akin, siya na ang buhay ko. Para sa akin ay siya na ang lalaking gusto kong makasama sa habang buhay. Kahit minsan ay nakakaramdam ako ng kakaiba kapag kasama ko siya, ay umiiling na lang ako at pinababalik ko sa aking sarili ang tiwala ko sa kanya. Papadudot madalas ay nagpapapogi na si Tim. Hindi naman siya ganito dati. Saka ngayon ay madalas na itong magpaalam sa akin habang nasa trabaho ako na lalabas daw siya. Nababagot daw ito sa bahay. Pinapayagan ko naman siya kasi totoo namang nakakabagot sa bahay lang. Pati ang gabing nagtuturo ako ng 3 to 4 hours ay ginamit na rin niyang opportunity para lumabas. Kasama daw niya ang mga dating katrabaho niya. Get together lang daw. Sa isip-isip ko ay gabi-gabi na lang ba ang get together? Pero pinabayaan ko yon. Pero nung minsang maaga akong umuwi dahil nag-cancel ng klase ang mga estudyante ko, ay hindi ko siya nadatnan sa bahay. Hindi ito nagpaalam sa akin. Ang sabi niya ay sa bahay lang daw siya. Kinontak ko siya at panayang sorry nito na hindi nakapagpaalam dahil biglaan daw. Iti-text daw niya ako pag pauwi na siya. Napabuntong hininga na lamang ako at sinubukang magpasensya. Ayoko ng away. Stress na ako sa trabaho ko at mai-stress pa ba ako sa bahay? Neto ring mga nakaraan ay hindi nito inaasikaso ang bahay tulad ng ginagawa niya dati. Laging makalat, laging walang ulam na naluluto tuwing umuuwi ako. Hindi ko siya kinakausap tungkol dito kasi nahihiya din ako kaya minsan o madalas ako na lang ang bumibili ng pagkain sa labas. Isang bagay na pinanghihinayanganan ko. Kasi nga gusto ko sanang makatipid kaya gusto kong gamitin niya ang mga groceries namin para makapagluto. Sayang lang kasi dahil nga hindi naman nagagamit nabubulok na lang sa refrigerator. Naiinis ako kapag may nasasayang pero parang sa kanya ay okay lang. Ewan ko na lang. Inisip ko na lang na gusto niyang mag-enjoy sa buhay niya. Bata pa kasi kaya sige at ayos lang. Ako na ang mag-a-adjust. Noong nakaraang birthday niya ay nagpabili ito ng bagong phone dahil luma na raw ang gamit niya. Pumayag ako kasi gusto niya. Nang mabili ko ngayon ay tuwang-tuwa siya. Panay ang kalikot niya ng phone niya na halos hindi na ako nito pinapansin. At mula nang nagka-cellphone nito ay nabawasan na ang oras namin ng pag-uusap. Madalas lang itong nakatutok sa kanyang cellphone at hindi man lang ako magawang tignan. Ayoko namang tanungin siya kung ano ang meron at kung sino ang ka-text at ka-chat niya. Ayokong isipin niya na praning ako at wala akong tiwala sa kanya. Hinayaan ko siya papadudot
kasi gusto kong magtiwala sa kanya. Kasi mahal ko siya. Pero sana pala, hindi ako nagtiwala ng sobra. Tim, okay ka lang? Hindi, Bakit? Rosenda. Ayan ka na naman, Rosenda. Kinakabahan ako sa sagot mong yan ah. May problema ako. May nangyari ba sa probinsya nyo? Ayos lang ba magulang mo, ang kapatid mo? Store, motor, ano? Hindi tungkol sa pamilya ko. Eh ano nga? Kinakabahan ako talaga. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Sabihin mo, diretsahan. Sabihin mo kung ano ba nangyayari talaga. Pero Iintindihin ko kung ano man yan, maniwala ka. Di ba ganyan na ako sa'yo dati? Ngayon ka pa ba mahihiya na magsabi, Tim? Matagal na tayo magkasama, oh. Rosenda, may nagawa akong kasalanan. Anong kasalanan yan? Nakasunog ka ng sinaing? Hindi mo natapon ng basura? Nasira na naman yung gulay sa ref? O ano? Nakabuntis ako. O baka naman hindi ka lang nakapaglinis ng kwarto. O kaya… Rosenda, nakabuntis nga ako. Yun lang yun. Patawarin mo ako. Natukso ako eh. Hindi ko na lang namalayan sa sobrang kalasingan ko eh. Magagalaw ko siya. Papuntahin mo dito. Para saan? Dito na siya titira. Ha? Bakit? Para may mag-alaga sa anak mo pag lumabas na. Hindi mo kailangan gawin to. Aalis na lang ako dito. Hahanap ako ng trabaho at makikitira muna kung saan para masuportahan ko mag-ina ko. Dito na lang sa bahay. O kaya uuwi na lang ako sa probinsya kasama siya para doon na lang kami magtulong-tulong para mairaos ang problemang to. Anong pangalan niya? Bakit? Anong pangalan niya, Tim? Nika, Papuntahin mo dito si Nika. Dito na siya titira. Ako nang bahala sa kanya hanggang manganak siya. Rosenda, Huwag ka nang mag-alala. Ako nang bahala sa kanya. Ako na ang bahala sa inyong dalawa. Hindi ko alam kung paano ko nairaos na sabihin ang mga salitang yon kay Tim. Talaga bang patitirahin ko siya sa bahay at ako ang gagastos hanggang manganak siya? Sobra na ba talaga ang pagmamahal ko sa kanya para umabot kami sa ganito? Siguro nga. Dito ko mas lalong napatunayan kung gaano ko kamahal si Tim dahil kahit mali na ay nagawa ko pa ring tumulong sa kanya. Kahit alam kong dapat ay pinalayas ko na siya at iniwan ang sabihin nito na nakabuntis siya pero hindi ko magawa. Habang iniisip ko pa lamang ito ay parang ako pa yung nasasaktan ng sobra. Hindi ko siya kayang mawala sa buhay ko. At kung ang tanging paraan para mapanatili ko siya sa akin ay kargahin ang nagawa nitong kasalanan sa akin, ay gagawin ko. Ganon ko siya kamahal. Hindi ko siya kayang bitawan. Gagawin ko ang lahat maiparamdam lang sa kanya na ganon ko siya kamahal. At dahil nga meron na namang isa akong kargo ngayon ay kailangan ko ng isa pang trabaho. Naging virtual assistant na rin ako tuwing madaling araw. Walang-wala na akong tulog pero alam kong kailangan ko tong gawin kung gusto kong mairaos ang mga kasama ko sa bahay. Sa akin lamang sila umaasa dahil pareho silang walang trabaho. Ang sabi ko kay Tim ay subukan niyang humanap ng trabaho para sa paghahanda niya kapag nanganak na si Nika. Pero ang sabi niya ay hindi pa raw siya confident na maghanap ng trabaho dahil matagal siyang nabakante. Wala na lamang akong naisagot sa mga sinabi niya. Ako na lamang ang umintindi. Nagkanda utang-utang na rin ako para lamang sa mga kailangang gastusin sa check-up at gamit ng magiging anak ni Tim. Bukod doon ay humirit pa si Tim na baka naman pwedeng kahit konti lang ay makapagbigay siya sa pamilya niya sa probinsya. Kasi hanggang ngayon ay hindi pa nila
napapalago ang sari-sari store at videoke na ibinigay ko. Hindi lang ako umiimik. Sige, pumayag na ako para lang hindi na makaisip si Tim na umalis. Hindi alam ng mga kaibigan ko ang nangyayaring ito. Ayaw kong makagalitan na naman nila dahil sobrang stress at lungkot na ang nararamdaman ko. Ayaw kong dumagdag pa ang mga kaibigan ko. Paminsan-minsan naman ay humihiling ulit si Tim sa akin na magpadala ng konti sa magulang niya. Pumapayag naman ako basta may extra. Pero kapag hindi ako pumapayag ay napapansin ko ang pagtatampo niya at halos hindi na ako kausapin. Kaya naman wala akong magawa kundi ang pagbigyan siya sa kagustuhan niya. At dahil dito ay may utang na rin ako na hindi ko alam kung paano ko iisa-isahing bayaran. Dahil alam kong hindi sasapat kung isasabay ko pa yon sa mga ibang pangangailangan namin. Sa pagtira ni Nika sa bahay ay inaasahan ko nang magiging komplikado ang lahat. Sobrang nasasaktan ako na nakikita na inaalagaan siya ni Tim. Dapat ay maintindihan ko yon dahil nga sa buntis siya. Dapat naman talagang alagaan at alalayan pero masakit lang kasi dapat ako yon, hindi ba? Ako yung inaalagaan at minamahal niya. Pero sa lagay naming yon ay parang nag-iba na ang lahat. Bumaliktad na. Halos hindi ako pansinin pa ni Tim kapag nandyan si Nika. Para na lang akong kasangkapan sa bahay kung ituring niya. Bagay na hindi ko magawang sabihin sa kanya dahil baka ikasama niya ito ng loob. Baka eto pa ang maging dahilan para umalis siya sa bahay at iwanan ako. Ayoko yon. Hindi ko kaya yon dahil lumalim na ang pagmamahal ko kay Tim. Lumalim na rin ang takot ko na iwan niya. Siya na ang buhay ko at hindi ba binanggit ko na yon. Na kapag nawala siya, para na rin akong kinitlaan ng buhay. Yon ang dahilan kung bakit pumayag ako sa ganitong klase ng setup. Mula rin noong nanganak si Nika ay hindi na rin ako tinatabihan pa ni Tim. Lagi itong nandun sa kwarto nila ni Nika at hindi na halos lumalabas. Hindi na tumutulong maglinis o mag-ayos ng bahay. Kaya naman after work ay kailangan ko pa na ako ang gumawa ng lahat na alam ko namang wala akong ibang aasahan pa kundi ang sarili ko. Pagod na ako, Papa Dudut. Sagad na sa buto ang pagod ko pero hindi ko alam kung kanino ako sasandal para magpahinga. Dahil ang dati kong sandalan ayon at nakabantay na sa ibang babae at sa kanilang anak. Sino ba ako para makisandal pa sa kanya? Hindi na rin ako sigurado kung mahal ba talaga ako ni Tim tulad ng lagi niyang sinasabi dati sa akin. Bago dumating si Nika sa buhay niya, mahalaga pa rin ako para sa kanya o kailangan na lang niya ako dahil wala na siyang ibang malalapitan sa problemang kinakaharap niya. Sa paglipas ng mga araw at buwan, akala ko ay masasanay na ako sa ganong klase ng setup. Yung setup na kahit na kami yung magkarelasyon ni Tim ay kailangan niyang doon sa kwarto ni Nika matulog. Na kahit na kaming dalawa yung magkarelasyon ay kay Nika niya ginagawa. Yung mga bagay na dapat ay sa akin niya ginagawa. Lahat ng ito ay hindi ko iniimik sa kanya. Kahit minsan, sa takot na ma-realize nito na si Nika ang mahal niya at hindi ako. Hahayaan ko siyang maging bulag sa sitwasyong ito. Total ay bulag na rin naman ako sa pagmamahal ko dito. Oh, kumain ka ng marami ha. Ay hindi, okay na ako. Sinika sinasabihan ko. Huwag mo naman ako masyadong busugin at baka hindi naman magkasya tong pantalon ko sa akin. Alam mo naman ngayon ko na nga lang tumasosot matapos kong manganak, di ba? Kahit tumaba ka pa, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae para sa akin. Gusto niyo pa ba ng kanin? Pwede namang kumuha pa ako. Okay, sige. Salamat, Rosenda. Huwag na, Aling Rosenda. Rosenda na lang. Nasanay po kasi ako na tinatawag na Aling ang mas matanda sa akin. Ayos na ako sa Rosenda.
huwag na kayong kumuha ng kanin. At baka hindi ko na rin naman kayanin. Para bukas na lang ho yan. Isangag na lang sa umaga. Alam mo Nika, magaling si Rosenda magsangag. The best yung sangag niyan tuwing umaga bago ka tumira dito. Kaya nga lumaki ang tiyan ko dahil sa kanya eh. Talaga ba, Aling Rosenda? Oo. Masarap. Masarap yung gawa kong sangag. Gawa ko kayo bukas na umaga bago ako pumasok sa trabaho. Ayun, sakto. Sabayan mo na rin ng dilis at kamatis ha. Sige. Baka naman pwedeng padagdag na rin ng itlog na pula tsaka yung atsara. Natatakam din kasi ako sa atsara eh. Pwede naman akong bumili ng atsara bukas ng umaga. Aagahan ko na lang ang gising. Uy, thank you ah. Pasensya na, marami akong request. Ang hirap pala kapag naglilihi ka ulit. Naglilihi ulit? Hindi ba nasabi sa'yo ni Tim? Tim? Oo Rosenda. Pasensya na kung hindi ko nabanggit sa'yo. Nakalimutan ko ata. Pero yun nga, buntis ulit si Nika. Mag-iisang taon pa lang ang anak niyo ah. Ewan ko ba? Sabi naman ng matatanda kapag nagpapadede pa ang mga babae, hindi siya mabubuntis kung may mangyari. Tim, ano na naman to? Galit ka ba? Hayaan mo kung galit ka at hindi mo tanggap ang nagawa kong pagkakamali ulit. Aalis na lang kami dito at uuwi sa probinsya. Doon na lang ako magsisikap kahit mahirapan ako doon. Hindi naman ako galit. Pero yung tono mo ayusin mo. Ayoko ng ganyan. Mas lalo ako nasi-stress eh. Sorry. Mag-sorry ka rin kay Nika. Pati siya na-stress sa'yo. Sorry, Nika. Ayos lang. Basta huwag na kayo magsigawan next time, okay? Nakaka-stress kasi eh. Hindi pwede sa akin yan. Hindi ko na tinapos ang kinakain ko. Hinintay ko na lang sila na matapos at saka ako nagligpit. Masama ang tingin sa akin ni Tim bago sila pumasok ng kwarto. Parang nagbabanta. Umiwas ako ng tingin at iniwas ko sa kanila ang mga mata kong napupuno na ng luha. Pinalakasan ko ang gripo sa lababo habang naguhugas para hindi mahalata ang pag-iyak ko. Nanginginig ang buong katawan ko habang inaalala ang naging pag-uusap namin ni Tim. Sobrang baba na ng tingin ko sa sarili ko na parang ako pa yung nagpapakumbaba sa kalagayan naming tatlo. Ako pa ba ang may mali talaga para sigawan niya ng ganon? Masama ba na mabigla sa mga nalaman ko? Tinanggap ko na ang unang pagkakamali niya nang nakabuntis siya. Tinira ko pa sila sa bahay ko at pinagsisilbihan na akala mo'y katulong ako. Tapos eto, hindi pa man ako nakaka-recover sa unang pagkakamali niya ay nagdagdag pa ito at ang masakit ay parang ako ang pinapalabas na mali dahil hindi ko magawang tanggapin ang ginagawa nila. Hindi ko na alam kung saan ako pupwesto, kung ano ang gagawin ko. Nakahiga ako noon sa kama. Panay pa rin ang iyak ko. Sa kabilang kwarto ay dinig ko ang malakas na harutan ni Tim at Nika na mas lalong nagpabigat sa dibdib ko. Parang eto na nga ata ang kumpirmasyon sa akin na talagang tapos na ako sa puso ni Tim. May pumalit na sa akin at paano ko ito matatanggap. At dahil hindi ako makatulog pa ay naupo na lamang ako sa parte ng kwarto kung saan ay mas mahina ang dating ng mga boses nila. Tinakpan ko ang aking tenga pero tumatagos pa rin ito. Pilit akong humuhuni ng kanta para matabunan ang tunog nilang dalawa. Pero kahit na anong gawin ko ay tumatagos pa rin ang tunog nila sa mga tenga ko. Papasok sa puso ko. Sa puso ko na umaagos na ang dugo dahil sa paulit-ulit na pagdurog nila dito. Huminto ako at tumingin sa kawalan. Walang kahit na anong nasa isip kundi ang makawala sa sitwasyon na yon.
Nakita ko ang aking cellphone sa ibabaw ng aking cabinet at dali-dali kong kinuha. Oras na. Oras na talaga. Hello? Hello, Mabel? Naistorbo ba kita? Alas 3 na ng madaling araw May problema ba? Wala naman. Gusto lang kitang kumustahin. Ha? Itulog mo na yan. Mamaya mo na ako kumustahin sa office. Kahit 5 minutes lang, please, Mabel. O bakit? Kailangan ko lang kasi ng kausap. Bakit si Tim? Tulog na ba? Oo ata eh. Anong oo ata? Hindi ba kayo magkasama ngayon? Magkasama kami dito sa bahay. Bakit hindi mo alam kung tulog na siya? Nasa kabilang kwarto kasi siya. Jesus, tag-away kayo ng bagets, ano? Suyuin mo na. Sayang din yan. Ulam din yan bago ka pumasok sa work. Rosenda? Rosenda, umiiyak ka ba? Mabel! Ay, Diyos ko, umiiyak ka nga. Hoy, ano? Anong problema? Sabihin mo sa akin at makikinig ako. Si Tim kasi, Mabel. Bakit si Tim? Andito siya sa bahay. Kasama yung nabuntis niya. Ano? Magdadalawang taon na sila dito. Rosenda! At ngayon buntis na ulit yung babae. Ay, hintayin mo ako. Hintayin mo ako riyan. Mabel, kailangan ko lang ng kausap ngayon. Okay lang ako. Mag-uusap talaga tayo. Ang tanga mo, Rosenda! Ang tanga-tanga mo para pumayag sa ganyang sitwasyon. Matalino ka. Ikaw ang pinakamatalino sa ating lahat. Bakit hinayaan mong mabobo ka sa pag-ibig? Hindi ko alam. Sorry talaga. Hintayin mo ako. Parating na ako dyan. Noong oras na yon ay dumating nga si Mabel. Una niyang ginawa ay kinalabog nito ang pintuan ng kwarto ni Tim at Nika at doon ay nagsisigaw ito ng kung ano-anong klaseng salita at mura para durugin ang pagkatao ng dalawang nanakit sa akin. Wala ni isa sa kanila ang lumabas. Tahimik lamang silang pareho. Galit na galit noon si Mabel. Sa haba ng panahon na magkaibigan kami ay eto ang unang beses na nakita ko itong ganon magalit. Ngayon lang. Nang makontento na siya ay sa kanya ako niyakap at saka pinabalik na ako sa kwarto para matulog habang siya ay tinatawagan ng asawa niya para i-explika ang mga nangyari. Tumawag na rin siya sa ibang kakilala namin para makatulong sa paghahakot ng gamit sa inuupahan ko. Sabi niya, kung ayaw umalis ni Tim at Nika sa bahay na yon ay ako na lang daw ang aalis. Titira ako pansamantala sa bahay niya. Inayos niya lahat yon. Kinuha ang contacts ng mga naglilipat bahay ng mga truck at inabot siya ng umaga. Hindi na kami nakapasok noon sa trabaho dahil alas 10 na ako nagising habang si Mabel ay tulog pa rin. Hinayaan ko itong matulog dahil alam kong sobra itong napuyat. Bumangon ako ng kama at paglabas ko ng kwarto ay dahan-dahan akong lumapit sa kwarto ni Tim at Nika. Hindi ko alam pero bakit nung time na yon ay gusto ko pa rin silang pagsilbihan. Iluto ang hiling ni Nika na sinangag, siguro dahil nasanay na lang ako sa ganitong sitwasyon sa buhay nila. Siguro kaya gusto ko pang pagsilbihan sila kasi natatakot ako na kung hindi ko yon gawin ay iwanan ako ni Tim. Siguro nga ay yun. Napabuntong hininga ko habang dahan-dahang kumatok sa kwarto nila.
Walang sumasagot. Kumatok akong muli at wala pa rin. Nang hawakan ko ang doorknob ay nakita kong hindi pala ito nakasara. Pumasok ako at sa pagpasok kong yon ay wala na palang tao akong madadatnan. Wala kahit isang gamit nila. Wala nang baka sina Tim at Nika doon maski ang sanggol nila. Dahan-dahan akong lumapit sa kama at naupo. Walang ibang nasa isip at wala akong nararamdaman. Hindi ko alam kung ano ang tamang reaksyon sa nalaman kong yon. Nakatingin lang ako sa kawalan. Binalikan ang unang araw na nagkakilala kami ni Tim hanggang sa araw na umalis ito sa aking piling. Wala na. Wala na pala. Unti-unti ay hindi ko man gustuhin ay kusang kumawala ang mga butil ng luha sa aking mga mata. Sana eto na ang huling luha na ilalabas ko para kay Tim. Pero kung sakali mang masusundan pa ito, sana'y mabilis ko itong maubos kasi napagod na ako. Sawa na ako. Ayoko nang umiyak at ayoko nang masaktan. Ayoko nang mahalin siya. Gusto ko na ulit mahalin ang sarili ko tulad ng dating ginagawa ko. Tulad ng dati nung hindi pa siya pumapasok sa buhay ko. Yung sarili ko lang at mga kaibigan ko ang minamahal ko. Kasi alam ko na eto lang ang totoong nagmamahal sa akin. Sila yung hindi ako iiwanan at hindi ako uubusin. Hindi ako aabusuhin. Bakit ba kasi kinalimutan kong mahalin ang mga kaibigan ko tulad ni Mabel? Sila lang naman ang totoong nagpakita ng pagmamahal sa akin simula noong una. Hanggang ngayon na ubos na ako. Bakit ba hindi sila ang pinili kong mahalin hanggang sa dulo? Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Rosenda. Pag mahal mo ay magbibigay ka para sa ikakasaya nila. Hindi ka magiging madamot. Kung ano yung kaya mo ay ibibigay mo. Minsan pa nga kahit na hindi mo na kaya ay gagawa ka pa rin para makapagbigay ka. Kasi kung masaya siya, masaya ka rin. Minsan nga mga kapuso ay mas masaya ka pa sa kanya kapag naibibigay mo ang isang bagay na alam mong magpapangiti sa kanya. Ganon tayo kapag nagmamahal. Doon mo talaga malalaman na nagmamahal ka ng totoo. Oo, nagmahal po ng totoo si Rosenda. At dahil sa totoong pagmamahal na yon ay napatunayan niya kung sino ba talaga ang totoong nagmamahal sa kanya. Hindi si Tim, kundi ang mga dating tao sa buhay niya. Mga taong hindi naman talaga nawala simula ng una. Ang mga kaibigan niya. Ang mga kaibigan niya na minsan ay nagawa niyang talikuran pero sa huli. Lumapit pa rin sila dahil sila ang totoong nagmamahal sa kanya. Minsan mga kapuso ay kailangan nating masaktan ng ibang tao para malaman natin kung sino ang mga tamang tao na dapat ay manatili sa buhay natin at kung sino ang dapat nating tanggalin. Ikaw kabarangay, nakapag-decide ka na ba kung sino ang ititira mo sa buhay mo at kung sino ang tatanggalin mo? Till next episode mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Forever. Forever! Forever.